Welcome po sa channel na to, Anderson Arce Carlos. Yan. Ang video po natin ngayon mga boss about table saw. Yan, table saw o mini table saw. Yan. So yung table saw, ito yung table saw motor. Yan po yung motor niya nung table saw. At ang ituturo ko po ngayon ay kung paano mag wiring. Halimbawa lang binaklas yan o tinanggal o di kaya pinarewind nyo yan. So yan, tapos gusto nyong ibalik yan. So yan po, umpisahan na natin wiring, pag-wiring at wiring diagram na rin. Siyempre dapat maintindihan natin yung So ito po yung pinakamotor ng isang table saw o mini table saw. Tapos may capacitor yan. Yan. Ito yung capacitor. Pero ito yung dati niya at nag-open na po to, so sira na to. Ito yung gagamitin nating saksakan. Yan. Bago tayo mag-jump, ito meron siyang 4 na wire, 2 yellow at 2 green. So ito pong motor na to ay 220 volts. Yan, 220 volts po yan. Yan. So binaklas ko lang siya para magawa natin ng video. So simulan na po natin mga boss. Unahin natin yung diagram para bago natin wiring in, alam natin kung yung trabaho niya, kung paano ba yung trabaho niya. So ito gagawa tayo ng diagram. So ito po yung sa motor po na ganito, katulad din sa motor ng compressor. Ito katulad din siya, kaya lang itong sa table saw wala siyang centrifugal switch. So walang centrifugal switch, isang capacitor lang siya. Pag merong centrifugal switch dito yan, dalawa yung capacitor. So ito isa lang. Yan, isa lang yung capacitor niya. So running capacitor lang. So gagawa na natin. So halimbawa po ito yung rewind. Yan. Meron tayong 2 rewind. So yan, may 2 tayong rewind. Ito yung una. Tatawagin natin itong ito yung pinaka primary niya. So ito yung ating running. Yan, running winding. Yan, running winding. So shortcut na lang yung winding natin. Tapos ito naman po yung ating starting winding. Yan, starting winding. Bali dito po para malaman nyo, itong yellow, pag yellow po yung kulay niya, ito yung tumatakbo sa capacitor. So ito yung starting winding. Tapos itong 2 green, yung pinaka main natin. So yan yung running natin, yung 2 green. So yan po, may 2 rin siyang linya, ito sa left at sa right. Tapos ito naman yung yellow natin. Yan, lagyan natin ng yellow at yung yellow. Yan, yellow 1 at yellow 2. Ito naman green 1 at green 2. So yan, green 1 at green 2. Ngayon po, wawiringan natin dito muna sa ating notebook. So diagram muna para maintindihan natin. Ito, saksakan. Gawa tayong saksakan yan. Tapos ito yung pinakalinya niya. So line 1. So ito na yung pinaka line 1 natin. At ito naman yung line 2 natin mga boss. Yan, line 2. So ito lang po, ganito lang po kadali. Itatap lang natin ito dito sa green 1. Yan. At ito namang isa na line 2 natin, tatap natin dito sa green 2. Yan, bali ito yun, yung 2. So gagawin muna natin dito. Yan, gagawin natin dito yan. So ito yung saksakan natin dun sa diagram natin. So yung saksakan natin, nilagay lang natin doon sa G1 at G2. So green 1 at green 2. So ito yung plug natin. Yan, plug. Tapos ito na po yung 2 linya niya. So black and white. So yan, tatap lang natin. So yan, ganyan lang po kadali. Napakadali mga boss. So dapat po ito yung ating pinaka primary o tinatawag na running natin. Yan, tinap natin sa saksakan. Yan. So pag saksak yan, pag nailagay na rin to, under na yan. So hindi pa nailagay itong dalawa, yellow at itong capacitor.
So dito, pagpapatuloy po natin, dito na tayo sa yellow 1 at yellow 2. Ito, bababa lang natin to, dito, tatap natin from G1 at line 1, tinap natin dun sa yellow 1. Yan. Tapos ito na po yung starting winding natin. Ang pagkakaiba lang po ng running winding at starting winding, itong starting winding natin, meron siyang naka-series na capacitor. Yan, non-polarity. Non-polar, so wala siyang polarity. Walang negative at walang positive. So kahit baliktad nyo ilagay yan, walang problema. Kasi nga po non-polar yung capacitor natin. So yan, ito yung capacitor natin mga boss. Kung papansinin natin yung linya niya, ito yung rewind. Tapos yun, dulo niya, ilagay yung capacitor. Yan. Tapos itong dulo ng capacitor, yung tatakbo dito sa ating G2 at line 2. Yan, nag-tap siya dun. So yan po, ganyan lang po kadali. So kung papansinin natin yung diagram natin, gaya nung sabi ko kanina, yung starting naka-series lang sa ating capacitor. At yung running, wala siyang capacitor dito. Yan. So ito po, nagre-recta to. So direct siya sa kuryente. Habang yung pinaka-starting natin, dumaan siya ng capacitor. Yan. Parang nababawasan ng konti yung kuryente dyan. O di kaya meron din pong trabaho itong capacitor natin. Yan, dito. So pag nasira ito, nag-open yan. Ito, open na po to. Ibig sabihin hindi natatawid yung kuryente pag open na siya. So ito yun. Halimbawa lang yung capacitor ito. Yan. Tapos ito yung winding natin na starting winding. Kung tutusin po ito, pag ni-reading nyo sa tester, gagalaw yan. Ibig sabihin merong naka-ano sa loob yan. Gagalaw yan. Ngayon, pag open na yan, itong nilagay ko na to, mapapatid yan pag open. Pag sinabi nating open. Mangyayari po nun, itong line 2 na to, pag sira to, open yung capacitor, wala nang tatawid na kuryente dito sa ating starting. Hindi na under yung starting winding natin. Kasi nga po open itong capacitor. Yan. Kaya kung minsan tumitigil umikot itong motor. Kaya mabigat umikot. Tapos iikot mo, tutulak mo siya para umikot. Kasi sumabog na nga po yung capacitor. O di kaya nag-open na yan. Kasi itong starting winding po tutulong dapat dito sa ating running para umikot siya ng mabilis pagka saksak nyo. So ayun po yung trabaho nitong starting winding at yung capacitor para mabilis mapaikot ito. Yan. So yan po, ito po, yellow 1 o Y1, itatap natin dito sa G1. G1. Yan, tatap natin sa G1 at sa line 1. Yan, kasi nakatap na yan. So ito po, yellow 1 po pala yung itatap natin. So ito, yellow 1, tatap natin dito. Yan, tap natin yan. So yan, ayun yung yellow 1. Tapos ito yung yellow 2 natin, mga boss. Ito. So ito yung yellow 2 natin, tumakbo dito sa capacitor natin. So itatap natin yung yellow 2 dito sa capacitor. So yan po yung capacitor natin. Ayan, tatap natin. Ayan, papansin nyo na nakatap na yung ating linya, yung yellow 2. Ayan, dito sa capacitor. Ito yung dulo ng capacitor. So ito na yung dulo nya. Yun, yellow 2 at capacitor nagtap. Tapos itong dulo ng capacitor, tatap natin dito sa line 2 at sa G2. Yun. Ito po yun. So itatap na natin siya. Ito. So ayan po, nakumpleto na natin mga boss. Tignan nyo lang yung diagram natin. Napakadali. Ayan. Kung tutusin, mapapansin nyo na itong yellow 2 natin, dumaan lang siya ng capacitor. So nag-series lang siya. Pero tumakbo pa rin dun sa isang green. Yan, tig-isang green pa rin yung takbo nila. Yan, yung yellow natin. Kaya lang naka-series lang sa capacitor. So yun lang po, ganun lang po kadali. At yan, pag sinaksak nyo yan, walang problema yung motor, under na yan. So iikot na yan. Next video po natin, halimbawa lang, sa next video natin, kung baliktad yung ikot, papuntang kanan yung ikot niya, gusto nyo gawing pakaliwa, yun yung next video natin. At isa pa kung paano mag-test ng capacitor. Ayun din po yung next video natin about table saw motor. Tapos isa pa, bali apat tong video na to kung paano mag-test kung sira na yung ating motor, kung open na siya o shorted na siya.
So yan po, maraming salamat. Channel name po Anderson RC Carlos. So dati Beck and Toink yung channel name ko, pinalitan ko na sa sa aking pangalan, Anderson RC Carlos. Subscribe po at like na rin kung nagustuhan ang video na to. Maraming salamat po.